Naaresto ang isang itinuturong magnanakaw sa Cebu City na nambibiktima umano sa mga lamay. Sa Mandaue City, nakita naman ang isang bangkay sa Mactan Channel. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Nakita ang bangkay ng isang lalaki na palutang-lutang sa Mactan Channel sa Mandaue City. Nagtulong-tulong ang mga residente para maiahon ang bangkay. Tansya ng pulisya, nasa edad 25 hanggang 30 ang di pa nakikilalang lalaki. Lumalabas sa investigasyon na walang palantandaan ng foul play sa bangkay ng biktima. Inaalam pa kung anong sanhi ng pagkamatay nito. Binaril naman sa Puzzle Fish Market sa Cebu City ang isang dispatcher ng isda na si Luciano Torion. Ayon sa isang saksi, natutulog ang biktima ng lapitan at gisingin ng isang lalaki. Tila may pinag-usapan daw ang dalawa at nagpunta sa isang madilim na bahagi ng palengke. Doon na binaril ng lalaki sa ulo si Torion. Action na siya kalikod. Mo to, ipusil na siya. O siya kabantay. Ayon sa tiyuhin ng biktima, posibleng may kinalaman sa trabaho ang krimen. Inaristo naman ang isang lalaki sa parehong lungsod matapos umanong nakawin ang mga abuloy sa dalawang lamay. Ayon sa pulis, modus ng suspect ang magpakilalang kamag-anak ng mga namatay hanggang makakuha ng tiyempong magnakaw ng abuloy. Naaresto siya nang mahalata ng isa niyang biktima ang kanyang ginawang pagnanakaw. Nabawi sa suspect ang 2,000 pisong galing sa dalawang lamay sa St. Peter Funeral Homes. Hindi na naitanggi pa ng suspect ang nagawa. Arestado rin ang 3 namang miyembro umano ng Laglag Barya Gang. Ayon sa pulis, modus ng mga suspect ang maglaglag ng barya sa jeep para ma-distract ang kanilang biktima. Naaresto sila ilang minuto matapos mambiktima ng estudyante sa loob ng jeep. Nagsumbong sa pulis ang biktima na magpagtantong dinukot sa isa sa mga suspect ang kanyang cellphone. Nahabol ng mga pulis ang jeep kung saan nakasakay pa rin ang mga suspect. Na-recover ang cellphone ng biktima. Inamin naman ng mga naresto ang paratang. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.